Praise God. Hallelujah. Glorious morning po sa bawat isa. Ganyan din po sa ating online. So you can share our live para marami pong makaabot at mapagpala. Hallelujah. You can share our live, our page, Glory to God Church, Glory GGC. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ba excited sa umagang ito? Amen. Tayo po lagi maging excited. Hallelujah. Dahil po marami pong gagawin ng Lord sa umagang ito. Amen po ba? So, ang puso na bukas, bubukas po ang kalangitan. Amen po ba? So, we praise God na marami pong ginagawa ang Lord. Hallelujah. So, again, i-share ko rin po para po sa ating nakaabang. So, you can share the live po para marami po makaabot at ma-notify po yung ating mga kapatid na naghihintay. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. To prepare our hearts. Ihanda po natin yung ating mga puso. Ihanda po natin yung ating mga kaisipan, ang ating katawan, dahil yan po ang gagamitin ng Diyos para tayo ay buhusan ng kanyang masaganang pagpapala. Hindi lang po sa physical, hindi lang po sa financial, especially po sa spiritual. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, patuloy po kami lumalapit sa iyo sa umagang ito. We are, O God, an empty vessels, Lord, na nais na naman magpapuno ng iyong presensya. Patuloy po kami, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Patuloy po kami, O God, lumalapit sa iyo. Patuloy po kami nagpapakumbaba. We are declaring, Father, that apart from you, we can do nothing. Lagi po namin sinasabi ito, Panginoon, dahil ito po ang katotohanan na ang service na ito, ang gawain na ito, ay sa ordinaryong gawain lamang. Kundi mo kami sasamahan, kundi wala ang iyong pagkilos, kundi wala ang iyong presensya, Panginoon. Lord, ayaw po namin na masayang ang panahon na hindi ka, O God, namin mararanasan sa lugar na ito. Ayaw po namin, Panginoon, na masayang ang panahon na hindi ka namin maparangalan. Mahimo ang iyong puso, mabigyan ka ng kagalakan, ng smile, ng tuwa sa iyong mukha. Allow us, O God, na patuloy mo kaming inisip, patuloy mo kaming baguhin, patuloy, O God, ikaw ang siyang magmuna sa aming mga buhay. Kung paano, Panginoon, ang pagpapatawad mo, ang pagpapala mo, ang pagkilos mo, ang napangyari sa nakaraan, maging sa ngayon, Panginoon, ay patuloy pa rin ang iyong pagbibigay ng habag at grasya sa bawat isa po sa amin, na kung saan manghihina man kami, malugmok man kami, O God, sa anumang problema, ikaw ay nandyan para kami ay hihahon sa kluluhin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami umaasa sa iyo lamang, na kung saan andun ang iyong Espiritu, andun ang iyong kalayaan, kung nasaan ang iyong presensya, may kalayaan. Kaya sa umagang ito, naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy mo kami panalayain sa anumang aspeto na gawa ng kaaway. Ang gawain ito, Panginoon, ay patuloy namin iniaalis sa iyo na ang pag-aalan mo ang siyang mag-glorify, ang maitaas sa lugar na ito. Hindi ang pangalan ng Glory to God Church, but the name of Yeshua, the name of Jesus, ang Panginoong Yesus, ang siyang patuloy na maitaas sa lugar na ito. Lord, patuloy kami nag-humble sa iyo, nagpapakumbaba
wala po kami magagawa kung wala ang iyong presensya. And this morning, Lord, we just allow you to move in this place. We just allow you to fill us once again with fresh anointing, with fresh oil. Lord, ayaw po namin. We don't want the yesterday's anointing. We want the fresh oil. The fresh oil, oh God, that will refresh us, that will empower us, that will strengthen us. And this morning, we just allow you to move. Continue to search our heart. Ano mang mga kasalanan na isilid sa aming mga puso sa kaisipan, amin itong hinihingan ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin niyo po kami. I-ready mo, O God, ang bawat sisidlan. Ihanda mo ang bawat puso. We declare, Father, that same anointing, same glory, same anointing and power ang may display, O God, sa lugar na ito, maging sa mga online. Maging sa mga online members, O God, Luzon, Visayas, and Mindanao, even international, Kuwait at Saudi Arabia, O God, Taiwan. Saan man sulok, O God, ng lugar, ng bansang ito at ng mundong ito, Panginoon. Let them be touched by your presence, by your Holy Spirit. Salamat, Panginoon. We will just allow you, Holy Spirit. Just fill every vessel na naghihina, na kung saan sinabi mo sa iyong salita, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Puso ko't kaluluwa, kung naghihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Lord, ang lakas na nagmumula sa iyo, ang tanging po namin kailangan. Ang lakas na nagmumula sa iyo, O God, ang makakapag-tagumpay sa aming mga buhay, ang magbibigay ng tagumpay sa aming mga buhay. Ang lakas, O God, na nagmumula sa iyo, kaya po namin mapaglabaan ang lahat ng gawa ng mga awa. And with that, Lord, Holy Spirit, we just allow you to move in this place. And even the angel of the Lord, na siyang sasamahan kami, na magpupuri, maglilid, magagay. At sa oras na ito, we will just give our 100%, O God, na pagsamba, pagpuri, that we will offer our body as a living sacrifice. Na kung saan gagamitin po namin ang aming buong pangangatawan para maparangalan ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Holy Spirit, just take over. We welcome you in this place. We declare the Shekinah glory. The heavens be open for those who are willing at bukas ang kanilang mga puso. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Just welcome the Holy Spirit. Hallelujah.
Pero may mensahe ang pagpapagilan sa bawat isa. Welcoming the Holy Spirit is not just by merely singing a song. Ang pag-welcome po natin sa banal na Santong Espiritu ng ating Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-awit. Welcoming the Holy Spirit means surrendering your heart to Jesus. Ang nais mo na ang banal na Espiritu ng Diyos ay manahan sa iyo. You should surrender everything that is in your heart. Kailangan po natin i-surrender sa Panginoon. Ano man po yung mga bagabag sa ating mga kaisipan, ano man po yung mga suliranin po natin, ano man po yung mga naiisip po natin. That is the true welcoming of the Holy Spirit. It is not just by merely singing, laughing, and dancing. Welcoming the Holy Spirit means totally surrendering your heart to Jesus. At yun po ang gagawin natin sa umagang ito. As we welcome the Holy Spirit, lahat po ng bigat sa ating mga puso, we should surrender it to the Lord. At hayaan po natin na ang Diyos ang magbigay ng lakas sa ating mga puso. Holy
love you. We love you, Holy Spirit. We love your presence. We love to be in your presence. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa mga Espiritu ng Diyos. We acknowledge you in this place. Naririto ka sa lugar na ito. Kasama ng iyong mga anghel. And we believe that you will do something greater. Holy Spirit. And Lord, our prayer, do not take the Holy Spirit from us. Do not take your presence from us. Because Lord, you are our fortress. Ikaw ang aming buong. Ikaw ang aming sagdalan. Ikaw ang aming sagdalan. It's because of you, Panginoon, kung bakit po kami nakakatayo. Lord, it is because of you, kung bakit po kami nakakapag-lead, kung bakit po kami nakakapag-usher ng iyong mga anak. It is because of you, kung bakit po kami nakakapag-preach, kung bakit po kami nakakapag-lingkod. And it is because of you, kung bakit po kami nakakapag-bawal ng anak ng Lord. At Lord, sa umagang itong nais po namin ay manatili sa iyong presensya. Lord, ano man yung mga suliranin na aming pong kinakaharap, nais po namin
Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Lord, hindi niyo po kami iniwan. Hindi niyo po kami pinabayaan. Tuwing palagi nariyan, Panginoon. Lumayo man kami. Kami man ay tumalikod sa iyo. Ikaw ay palagi nariyan at nakabukas ang iyong mga kamay para sa amin. Hindi mo kami kailanman na itinaboy. Hindi mo kami kailanman na pinahiya. Hindi mo kami binigo, Panginoon. And Lord, alam po namin na ito ang pagmamahal na hindi kami karapat-dapat na maramdaman. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na ito. Truly, Lord, that your love is perfect. Your grace and your mercy, Lord, always abounds. And we believe, Panginoon, sa umagang ito, marami ang iyong mga hinipo. Marami, Lord, ang iyong tinatch. Salamat, Lord. Ang aming mga puso ay iyong tinatch, Panginoon. Lord, tunay na ikaw ang aming buong. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming masasandalan. Sa bawat oras, Lord, na kami ay nangihina. Sa bawat oras na may mga suliranin at mga problema may kinakaharap, Panginoon. Ikaw ay nariyan. At Lord, turuan niyo po kami na patuloy na lumapit sa iyo, hindi lamang kapag may problema, hindi lamang kapag mabigat ang aming mga sitwasyon. Turuan mo kami na lumapit sa iyo sa lungkot at sa saya, Panginoon. Lord, sa mga suliranin po ng aming mga buhay, ang iyong dakilang anak, Panginoon. Ang iyong dakilang anak, Jesus, ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Truly, Lord, my heart and my strength in faith. You are the strength of my life and my portion forever. Salamat po, sa umagang ito kami ay pinalakas mo at patuloy mong palalakasin. Lord, salamat na sinustain niyo po kami muli. And we celebrate you, Lord. We celebrate your goodness. We celebrate your love. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, O God. Can you say thank you, Jesus? Can you say thank you, Jesus? Can you say salamat, Panginoon? Can we give God a round of applause? As we masalamat sa Hallelujah. 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 God is the strength. God is the strength of my heart. And my portion. Forever.
faithful. You are faithful to your promise. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh. Holy Spirit, let it pour out. When on Him, overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour, rain on me, overflowing. Holy Spirit, let it rise like a river, It is the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. Come on. It is the joy of the Lord. It is the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It is the joy of the Lord. It is the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It is the joy of the Lord. It is the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It is the joy of the Lord. It is the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It is the joy of the Lord. It is the joy of the Lord. I've got the joy, I've got the joy, I've got the joy. It is the joy of the Lord. It is the joy of the Lord. I've got the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Say, Mag-slow kaya. Mag-low connection nyo. Hindi
Magkaya, mag-lock guys. Yan na. Wala ba? Praise the Lord. Sino po dito yung pinagpapala magsabi ng Amen? Amen. Amen. Tayo mo ay dadako sa ating favorite part, yung pagbibigay. Amen. So, ang ating talata ay magagaling po sa 2 Corinthians 9, 6, hanggang 15. Alam niyo rin po yung verse na ito, na talata na ito. Kasi dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipigitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang ay magagawa ng Diyos na pasaganayin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Verse 9. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Verse 10. Ang Diyos ay nagbibigay ng binhing itatanim, at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito, upang magbunga ng masagana ang inyong kabutihang loob. Verse 11. Pasasaganayin niya kayo sa lahat ng bagay, upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami at magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Verse 12. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magbuburi sila sa Diyos. Verse 14. Kaya buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin, dahil si di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Sige po, tayo po'y pananggaling manalangin. Yes, Father in Heaven, maraming salamat, O God, sa umagang ito, O Lord, sa iyong mga salita, Panginoon, para sa umagang ito, Lord. Lord, ikaw siyang patuloy, Panginoon, na magbukas sa aming mga kaisipan. Gamitin mo, Lord, ang aking bibig bilang yung mensahero, Panginoon, mensahera, Panginoon, ng iyong mga salita. Ikaw siyang makita, marinig, madagila ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This text, allow me po na maipaliwanag po natin ng maigi. Sabi po sa verse 16, giving, pagbibigay. Ano po ba yung giving? Giving is giving something without expecting anything in return. Amen? Hindi po tayo naghihintay ng kapalit. Amen? Giving is different for tithings. Amen? Tithing is the 10% of our income na yun ang command ni Lord na ibigay natin. Amen? But giving is also a command of the Lord na magbigay. This context, di ba po, kung babasahin po natin, ito ang ibig kong sabihin, sabi niya sa verse 6. Ang magtanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Amen? Ang bawat isa ay, yun muna tayo. Ang nagtanim ng kaunti ay aani ng kaunti. Ang nagtanim ng marami ay aani ng marami. Amen? So, yung giving, dito sa ginawa natin, giving is an act of generosity. Amen? Generosity. Puspalad. Amen? Ang illustration ni Lord dito, yung magiging generosity natin. Amen? Hindi po yung text na to, yung context
Lord. Ito yung pagtulong po natin dun sa mga nangangailangan. Amen? Kung babasahin niyo po yung title, Tulong sa mga kapatid na nangangailangan. Amen? Hindi niya po sinabi yung about tithing dito. Sa paragraph po ito, separate po yun. Iba po yung binigay ni Lord about tithing, iba po yung binigay dito na about giving. Pero parehas po kuman ni Lord yan. Amen? Naniniwala po ba kayo na kuman ni Lord yan? Amen. Doon po sa verse, giving is an act of generosity. Bakit? Ang nagtanim ng marami ay aani ng marami. Ang nagtanim ng konti ay aani ng konti. Ang illustration po dito, halimbawa, may dalawang magkaibigan o magkapatid. Pinamanahan sila ng kanilang magulang ng mga lupa. Illustration po, kumbaga itingnan po natin dito, no? Yung isa, nagtanim siya ng marami. Amen? Pero yung pangalawa, nagtanim siya ng kalahati lang doon sa lupang ibinigay ng kanyang ama. Sino po sa palagay ninyo ang aani ng marami? Yung una, yung nagtanim ng marami. Amen? So, ganun din yung sinasabi dito ni Lord. Ang nagtanim ng marami, aani ng marami. Amen po ba? Amen. Pangalawa, giving is a command. Bakit? Sabi po dito, sa pangalawang, sa verse 7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Again, hindi po natin pinag-uusapan yung text dito. It's separate from this context. Kasi yung some churches o some believers na may miscontext po nila to. Kasi hindi po nila binabasa yung una at yung huling mga talata. Kailangan po natin maunawaan o maintindihan. Ito ay naka-address doon sa mga taong nangangailangan. Malinaw po ba? Amen. So, illustration po nito. Halimbawa, nangailangan yung kaibigan mo or yung kapatid mo o yung kamanggagawa mo. Diba? Ginagawa natin ito dito. Amen? Ginagawa natin dito to. Yung nagkakaroon tayo ng contribution. Diba? Para mapunan yung pangangailangan po ng ating mga kapatid. Amen? So, I praise God that this church ay nagagawa even yung tithing, even yung pagtulong po sa kawa. Amen? So, tithing, giving is a command also. Kasi sabi niya dito, ang lahat should be give. Amen? Magbigay. Ayun. Hindi yung magbibigay ka. Kaya yung context na to, tulong yon para sa kapwa. Let's say, si Bro Ivan, nangailangan siya. So yan, gagawa tayo ng yung tawag nito. Hindi niya alam na mayroon tayong gagawin or tawag nito bro? Oh, pledge. Pero hindi natin siya ikla, 100 ka mo, sandahan ka, tama ba kanita? Kung mali, sasabihan ng kini, itang kusang loob na agyumong ibig. Yung kaya mo lang ibigay. Nakukuha. Amen. Pangatlo. Basahin na natin yung ginawa natin. Pangatlo, giving. Yung una, giving is an act of generosity. Pangalawa, giving is a command. Giving is an act that holds a promise of God. Naniniwala ko ba kayo nun? Kapag nagbigay ka, may pangako si Lord, ibabalik sa'yo. Siksik, degree, at umaapaw. That's the promise of God. Amen! Parang walang... Amen po ba? Amen! Next. Giving. Number 4. Giving is increases your harvest of righteousness. Amen? Sabi po dito, sa 2 Corinthians verse 9, tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Amen? Habang ginagawa mo ang kalooban ni Lord, tumutulong